Dito lang siya. Opo. Hindi siya umaalis? Hindi po, kasi tinalian ko na lang po siya. Ay nakakadina. Paano pagdala ng pagkain niya dito? Ako, sir, nadala ko, sir. Araw-araw? Opo. Umaga, tanghali, gabi. Talaga? Opo. Nakakaawa yung kapatid na hindi ko pa nakikita mga kababayan kasi tignan nyo itong kinaruroonan niya. So yun mga kababayan, mga kabarangay, kasalukuyan nandito pa rin ang Team Daddy Frankie sa misyon ng team para makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na nasa liblib na lugar. Kumbaga nasa laylayan na po at hindi talaga or hindi basta-basta naaabot ng ating mga kababayan dahil hindi biro-biro yung time yung pagpunta dito dahil talagang napakalayo, no? So ate, magandang araw sa iyo. Araw po din, sir. Anong pangalan ni ate? Jenny po. Ate Jenny, ako po si Daddy Frankie. Kumusta po kayo dito? Okay lang po. So yung kapatid ninyo na inilalapit sa amin, sinong panganay, siya o ikaw? Ako po, kasi yung una po yung isa, tapos ako pangalawa. Katlo po siya. Ilang kayo magkakapatid? Tatlo lang. Tatlo lang. So yung pupuntahan natin is pangatlo. Opo. Bunso pala siya. Oo, bunso po. Kumusta po ba ang buhay-buhay nyo dito? Mahirap po talaga, sir. Bakit? Ako lang po nagsusuporta kasi mahirap din yung mga kapatid ko, sir. Kaya nga sana ako, sir, pero yan ko po, tapos puso po kayo tumutulong sa mga taong nangangailangan. Kaya nag-grab ko na yung opportunity ngayon, sir. Baka po matulungan yung kapatid ko. Marami na po akong sa kanya, sir. Tinulungan ko na po siya talaga. Kaya ngayon, nandito kayo. Pasalamat po ako, sir. Nandito kayo. Ano bang hanap buhay nyo po? Actually, sa ako, dito lang po ako sa bahay. Nag-aalaga po ako ng mga anak ko. Dalawa pong anak ko, sir. Isang 10 years old, isang 9 years old po, sir. Ano po ang trabaho ng iyong asawa? Ano, sir, nasa malayo kasi siya, sir. Kaya yung nag-maintain lang, sir, ng rice field. Maintainer, sir. Okay. Ramdam ko yung bigat na pinagdadaanan ni ate, mga kababayan. Matanong ko lang bago tayo pumunta. Ano po ba nangyari sa kapatid mo? Anong sakit niya? Biglaan lang po, sir. Nangyari sa kanya. Kasi siguro, sir, depressed. Mga problema kasi, sir. Kasi bata pa kami. Wala na po yung magulang namin. Bakit? Asaan na yung magulang ninyo? Dati kasi po, ako sa edad ko, naiwan na ako ng papa ko, 2 years old. Patay na po siya. Tapos yung mama ko, sir, pagkamatay ng papa ko, nag-asawa. Tapos kami, sir, medyo hindi na kami na ng mama namin kasi nag-asawa siya, sir. Tapos nag-anak. Tapos kami, sir, papunta kami doon sa kapatid namin. May half sister din kasi kami, sir. Doon kami nag-ano sa kanila noon dati. So ibig mo sabihin, nung namatay ang tatay mo, 2 years old ka, and then nag-asawa yung mama mo. That time na nag-asawa yung mama mo, napabayaan kayo parang Napabayaan po kami, sir. Siguro kaya yung naano niya, sir. Hindi na gabayan, sir, ba? Kaya nagka-depress yung kapatid mo. Po. Kaya nakakaawa naman, no? Sige ate, no? Kaya na aking sinabi, pakilala po ako. Ako po si Daddy Frankie from Luzon, from Pangasinan. Salamat sa Panginoon nakarating ako dito. Sana makatulong kami kung ano man yung pwede naming itulong. Okay, ate? Magkukwentuhan lang po tayo kung ano man yung pwede natin pag-usapan. Pakihawak ito, ate. Ito, microphone. Pwede bang dalhin mo kami sa kapatid mo? Opo. Tara, let's go mga kababayan. Samahan niyo po kami. At para makita natin tong kapatid ni ate. Ano pangalan mo ulit, ate? Jenny po. Ate Jenny. Ayun. Ate Jenny, bundok-bundok dito. Opo. Bakit may nakalatag na sahig dito? Ano, sir, pag mag-kupras kami, sir, namin nilagay, sir. Oo. Para Diba? Gaano na kayo katagal nakatira dito, ate? Ano na, sir, 10 years. At mga 10 taon na. Oo, kasi dati, sir, sa Davao del Sur kami, sir. Ano? Sa Davao del Sur kami. Ate, Gadabaw kayo dati? Po, doon po talaga kami pinanganak. Oo.
Oo, tapos naglipat kayo dito. Oo, naglipat kami, sir. Sarili nyo ng lupa meron dito. Hindi lahat, sir. Maliit lang din, sir. Parang 1/2 lang, sir ba? Oo. Pinag- Kalahating hektarya. Oo. Sige ma'am, unang. Ano namin, sir, tanim kami ng gulay. Mm-mm. Hindi man maano ng asawa ko, sir, kasi may trabaho din sa doon, sir ba? Oo. Kaya, Pero bakit malayo yung kinaroroonan ng kapatid mo sa bahay mo? kasi, sir, dati, inano ko sa bahay, sir. Oo. Kaya lang, sir, pag magwawala siya, sir ba, ginigiba niya po. Ah, Hindi po kasi durable, sir. miserable? Hindi po durable. Ah, okay. Kaya po, nagigiba niya, sir. Kaya po, wala akong ibang choice, sir. Dinala ko na lang dito sa liblib kasi pag sumigaw siya, sir, madisturbo yung kapitbahay namin, sir ba? Ay, ganun. Oo, kaya nilagay ko na lang sa dito sa liblib, sir. Paano pagdala ng pagkain niya dito? Ako, sir, nadala ko, sir. Araw-araw? Opo. Umaga, tanghali, gabi. Talaga. Opo. Nakakaawa yung kapatid na hindi ko pa nakikita mga kababayan kasi tingnan nyo itong kinaroroonan niya. May balak po sana kung anuhan siya ng bahay, sir ba? Pero hindi ko po kayang, sir, yung mga budget, sir ba? Para po malapit lang sana sa akin. Allah. Dito lang siya. Opo. Hindi siya umaalis. Hindi po, kasi tinalian ko na lang po si Ay nakakadena. po. Ilang taon na po siya, ate? Ano na po, 34. Lalaki, ano? Opo. Lalaki. Ay, kuya. Dati, sir, nagsakit niyan siya. Puro buto na lang yung niya, sir ba? Kaya inano ko, sir, na abuti na lang na yung katawan niya, sir. Medyo may na siya, sir. Medyo nagkalaman. Opo. Pwede natin lapitan. Hindi naman siya nananakit. Hindi naman po. Hindi naman. Anong behavior niya kadalasan? Minsan, sir, kung hindi siya sumusumpong, sir ba? Oo. Kasi magbabato siya, sir. Yung mahawakan niya, sir ba? Ah. Oo. Pero ngayon, okay siya, sir. Kasi makausapin man siya. Pag may nahawakan siya, yun na ibinabato niya. Yung mga bato. Kaya, yung mga sir, pinaalis-alis. Sa tingin mo, ate, pag tinanggalan mo siya ng tali, tatakas yan. Oo, sir. Dati kasi, sir, hindi pa siya ganyan. Makalakad ng mabilis ba. Naabot siya ng Davao, sir. Digos. Malayo. Oo, malayo, sir. Tapos kinuha niyo ulit. Oo. Pero hindi ba mas kawawa siya na nandito siya sa gitna ng bundok? Walang ilaw, malamok. Wala akong choice, sir. Kasi wala din akong budget, sir, ba, pang patayo ng kahit maliit na bahay niya, sir. Di ka Din po kami, sir. ba naawa sa kanya na ganito sitwasyon niya? Nawa din, sir. Kasi gusto ko sana po na punta sa bahay na mag-usap-usap kami, sabay magkain. Hindi ko po magawa kasi takot po di ako, sir. Kakulan din sa bahay. Baka po siya, sir, magwawala. Wala pong sa akin. Baka magwala siya sa bahay. Baka mapatay niya ako. Ganun po ba yung isip ko? Pero sa akin po, hindi sana ganyan ang sitwasyon niya, sir. Kasi maawa po ako sa kanya, sir, ba? Pero noong unang nilagay mo siya dito, ate, nung unang nilagay mo siya rito, tapos nakikita mo, siyempre bilang kapatid, nakita mo yung sitwasyon niya na ganyan, butot balat na, walang damit pang ibaba, tapos sa gabi, umulan, umaraw, dito lang siya. Gaano kasakit bilang kapatid na ganyan ang sitwasyon niya? Hindi po ako makatulog minsan, sir. Siniisip ko po siya, sir. Kasi pagbigyan ko po siya ng yung durable na tulugan, sir. Baka po ipos-pos lang niya po ba? Baka lang niya sirain. Kaya ganyan na lang ang tulugan niya, sir. Okay. So okay lang, kausapin ko siya? Opo. Hindi naman siya nanununtok bigla. Hindi naman po. Makikinig naman po siya. Tapos dyan na lang talaga siya nahiga. Opo. Pero bakit may punso? Dati na po yan kasi, sir.
So ito mga kababayan, mga kabarangay, ito yung sitwasyon na nadatnan natin dito. Kuya Fabian, ilang taon siya? 34 po. Ito mga kababayan, dito siya naninirahan. Parang nagsisilbing bahay po niya yung punsong ito. Wala nang may kapirasong tela na kanyang inuupuan. Pero nakikita mo humihiga din siya. Opo. Pag natulog. Natulog siya. So ngayon nag-almusal na siya. Opo. Kawawa, walang short. Kuya Fabian, kumusta? Okay lang. Anong ginagawa mo dito? Paulay? Ha? Paulay? Ano yung paulay? Ano sir, pahinga sir. Nagpahinga ka? Gaano ka nakatagal dito? Ha? Nga, 1 week? 1 week ra. Pero sabi ng ate mo, ilang taon na siya rito? Matagal na sir, kaya lang nagsakit siya sir. Pinunta ko sa bahay. Tapos, ngayon sir, na okay na siya sir. Nibalik ko na kasi sinisira na yung tulugan niya sir, yung Oh. bahay niya sir. Kuya Fabian, anong nangyari sa'yo? Ha? Anong nangyari sa'yo? Naalala mo pa ba? Kuya Fabian, pwede bang maki-appear sa'yo? Appear ta? Kaibigan po ako. Tabang doon. Yun. Baka sakali matulungan kita. Halos pare-parehas sila ng sitwasyon mga kababayan ng mga dating natulungan ko. Kagaya po ni Kuya Oliver. Yung sitwasyon talagang nakaganyan na lang, niyayakap na lang nila yung kanilang tuhod. At talagang wala silang alam sa buhay. At ayon sa pamilya mga kababayan, hindi po alam. Ayon kay ate, hindi alam kung bakit nagkaganito. Hindi nyo pa po ba siya nadala sa pagamutan? Dala na po. Kaya lang po ano ng doktor, depressed po siya. Depressed talaga. Tapos hindi siya nabigyan ng gamot, hindi natuloy-tuloy. Nabigyan po, kaya po na-stop sir ba, hindi na tuloy-tuloy. Kasi pag ma-okay siya sir, hindi naman siya pupunta doon sa Davao sir, hindi na siya sasama. Wala po akong ano sir ba nga, talagang ipunta siya doon. Kasi every 15 days sana yun sir, mag-check up siya doon. Tapos pag ma-okay siya, hindi na siya pupunta sir. Hindi ko na maano siya. Tapos magtuloy na, magbalik na naman. Oo, ano naman siya sir. Punta siya saan niya gusto. Hindi ko na mapigilan siya sir. Kasi sa totoo lang, yung mga ganitong pasyente, once na nasimulan na ipagamot, tuloy-tuloy na po ang maintenance. Kumbaga, maintenance na po yun. Sana. Para hindi sila bumalik, para nakokontrol nila yung sarili nila. Fabian, ano? Pabiyan. Fabian. Fabian! Ako si Daddy Frankie, kaibigan mo. Apir ta. Apir. Ha? Hindi ka ba nalulungkot dito? Madilim. Sir. Ha? Sa gabi, di ba maraming lamok? Yung katawan niya mga kababayan, tira-tira na ng lamok. Pero mabait pa rin ang Panginoon. Kasi yung ibang tao mga kababayan, pag nakagat-kagat ng lamok, talagang nagkakasakit. Nagkakadinggi agad. Pero magtataka ka, dito mga kababayan, lalaki ng lamok pero nabubuhay pa rin siya kahit. Siyempre ganyan walang alam, pinagpiestahan na ng. Kumbaga siya yung pagkain ng lamok dito sa gitna ng gubat mga kababayan, makikita nyo. Kaninong bahay to dati? Dati po sir, dito kami nakatira. Ah, Ano na po sir, sa dati pang mga 30 years na itong bahay na sir ba. Kaya ano na sir, medyo na siya talaga Oo. sir. poste lang matibay. Opo, Hindi tutumba. Kasi baka pag may malakas na hangin, matumbahan siya. hindi naman po. Kana yung linog lang po, lindol. Natatakot po ako. Pero pag malakas ang ulan, possible na nababasa siya. Opo, Kasi walang dingding mga kababayan. may butas po sa sir. Gusto ko po sana bilhan siya ng trapal sir ba, hindi ko po bilhan. Kasi po sa hirap po sir ba, mauna yung pagkain. Mm-mm. Kaya
Tiniis ko na lang po. Sakit po sa loob ko. Hindi ko po kaya po sanang tignan siya ng ganyan. Wala po ko magawa, sir. Mahirap lang po kami. Wala po kong mambili. Kahit po yung mga anak ko, sir, hindi ko kaya po bigyan yung mga kailangan nila. Kaya po, sir, masakit po sa loob ko na hindi ko po siya kayang mabilhan kung ano yung dapat na para sa kanya, sir. Masafety siya. Pero ito, gagaling ito, ate, kung madala siya sa pagamutan and then after nun, tuloy-tuloy na. Yan ang magiging problema lang kasi mga kababayan, no? Karamihan sa ating mga kababayan na nagkakaroon ng ganitong depresyon, sa una, natututukan, pero pag pinauwi na ng doktor sa bahay na, dahil sa kahirapan ng buhay, kawalan, syempre, lalo na sa sitwasyon ni ate, may asawa at anak, sa hirap ng buhay dito sa probinsya, uunahin pa rin Ang kain yung po. pagkain ng kanilang mga pamilya. Bigas talaga yung una, sir. Bigas ang una. Kahit walang ulam, sir. Ano lang, hanap-hanap lang kami ng gulay. Mahirap ba ang bigas dito? Gaano kahirap kitain, hanapin ang bigas dito? Hirap talaga, sir, kasi ang bigas dito, sir, tag 60 na ang per kilo. Yeah, siyempre, yung trabaho ng partner ko, sir, every 3 months yung ano niya, sir, yung ano bayad, sir, ba? Ay, yung sweldo niya every 3 months, ay matagal. Kaya po, mauna yung utang namin, sir. Kaya pag sweldo na siya, sir, wala na kaming ano, sir, puro utang. Short lagi sa utang, sir, kasi ano na sa pagkain. Pagkain pa lang, sir. Pero siguro ate, kasi sa sitwasyon niya, nangihina na siya, pwede na sigurong ilipat doon malapit sa inyo. Sana po. Kahit na yung yero lang, ilipat na, kaysa naman nandito siya malayo sa inyo. Opo. Hindi sa hinihiling once na may gumapang na sawa dito, pag nilunok siya or nilingkis siya ng sawa, kahit anong sigaw niya, lalo na paghating gabi, hindi nyo na po maririnig.